Sa gitna ng ubod na init ng panahon na minsalang buhawi sa Nueva Ecija at South Cotabato, habang umulan naman ng yelo sa Rizal. Ang tila sala sa init, sala sa lamig na panahon, masusundan pa raw. Ang init kasing dadali naman ng El Nino sa Agosto magpapalakas daw lalo sa mga parating na bagyo. Saksi si Julio Segovia. Hindi pa tapos ang tag-init, pero napapadalas na ang mga pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Sa ilang bahagi ng Luzon, dala ng mga thunderstorm. Sa ilang lugar nga tulad sa Rodriguez, Rizal, ang ulan may kasama pang mga butil ng yelo o hail. Buhawi naman ang nanalasa sa Jaén, Nueva Ecija. Gayon din sa Coronadal, South Cotabato. Ang pag-ulan ng yelo at mga buhawi nangyayari dahil daw sa pagtindi ng mga thunderstorm na madalas daw pag Mayo. Pero may mga thunderstorm man. Sa pangkalahatan, mainit pa rin sa bansa. Katunayan dahil sa init, may mga naitala ng mga kaso ng pagkamatay ng mga isda tulad sa Bato, Camarines Sur, gayon din sa Kawayan, Ilocos Sur. Pinag-iisipan na ang pagdedeklara ng state of calamity roon dahil sa pagkalugi na ng ilang palaisdaan. Bagamat natural daw na nangyayari ang mga fish kill, mas madalas daw ito kung mainit ang panahon ayon sa mga eksperto. Pag uminit kasi, bumababa ang oxygen level ng tubig na ikinamamatay ng mga isda kaya hindi na dapat kainin. Kung kulang na yung oxygen sa tubig, then wala nang supply yung isda. So, bumababa yung oxygen, namamatay yung isda. Isang direct reason yon. Kung lito na kayo sa sala sa init at sala sa lamig na panahon, maghanda sa pagdating ng El Nino na ayon sa pag-asa inaantala lang at magsisimula sa Agosto. If the El Nino will, yung talagang mangyayari, we could expect some reduction of rainfall by towards the end of the year. Kahit kasi magdadala yan ng matinding init na posibleng mararamdaman hanggang sa mga unang buwan ng susunod na taon, meron pa ring mga bagyo at mas malakas pa nga dahil mainit daw ang tubig sa dagat. Katunayan, may El Nino noong 2006 nang manalasa ang bagyong Milenyo at Reming. Gayon din noong 2009 ang Ondoy at Pepeng. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.